Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunitan natin ang kapistahan ni San Bernabe, Sang Apostol. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at matnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa San Bernabeng Puspos ng Espiritu Santo at pananampalatayang matibay, sinabi mong ibukod upang gampanan ang pag-akit sa mga bansa. Ang mabuting balita na masigasig niyang inilahad ay patuloy nawang maipahayag at katotohanang matupad sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon, at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo, at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. 1 taong singkad silang nanatili roong kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro,
Lucio na taga Cirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinagyaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na hari. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tumayo po tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Pumayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayasin ang mga demonyo. Iyamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay. Ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay.
At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyong sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Mga kapatid, ngayon nga po'y pinagdiriwang natin o ginugunita natin ang kapistahan ni San Bernabe. Actually, siya po isa sa mga nauna ding mga pinili ng ating Panginoong Jesucristo. Pero nandoon siya sa sirkulo ng mga 72 disciples. Kung kahit papaano, nakakasalamuhan na niya ang 12 na mga apostoles. Siya, si San Bernabe at si San Pablo ay naging mga misyonero sa mga pagano. Pagano in the sense na labas sa mga pananampalataya na napapalooban ng mga Hudyo at ng panahon ng mga Kristiyano. Kung kaya isa po siya sa mga masigasig na misyonero, hindi lamang sa loob ng Jerusalem o sa Israel, sila ay pumunta sa kasalukuyang lugar ngayon ng Turkey at doon nagsisimulang pagpahayag ng mabuting balita kasama si San Pablo. Siya po ay tinawag bilang anak ng isang taong mahilig maghikayat, son of enabler, son of encouragement. Na ibig sabihin, isang tao na laging nagdadala para sa ikabubuti ng kapwa niya sa Diyos. Nag-i-encourage. Bihira lang po ang mga ganitong klaseng tao, lalo tigit sa kapanahunan ngayon na bawat isa ay personal na walang pakialaman o di kaya naman yung kaugalian ng hahataking pababa kung sino mang umaangat. Pero si San Bernabe, siya po ang naghikayat kay San Pablo na makisama, sumama sa mga apostoles na nagpapahayag ng mabuting balita na bagamat itong si San Pablo, simula't siya ay nagiging persecutors ng mga Christian. Parang hindi pinagkakatiwalaan dahil siya ay pumapatay ng mga Kristiyano nung hindi pa siya nagbago at sumunod sa ating Panginoon Kristo. Pero nahikayat ito ni San Bernabe na may sama na ipakilala kay San Pedro at ngayon nga silang dalawa, nagiging haligi ng simbahan si San Pedro at si San Pablo na isang misyonero sa mga pagano. Sa makatuwid po, maging sa loob ng simbahan, meron po niyang hidwaan, meron po niyang magkakasalungat. But we have to understand the dynamics of us, even among the families, close family, blood-related family, even our own relatives, merong mga hidwaan, merong hindi pagkakaunawaan. But we have to understand, sisters and brothers, our dynamics. Halimbawa, ayusin natin ang atin mismong kinabibilangan. Una, ang atin mismong komunikasyon sa pamamagitan ng pagtingin ng ating estruktura. Kahit na sino po ang mga nagninilbihan sa simbahan. Ano po yung kahulugan ng estruktura? Na halimbawa, pag membro tayo ng isang group organisasyon na naglilingkod sa simbahan, we can arrange our organization in terms of structure, sa schedule, sa anong mga gagawin, paano natin gagawin. Ito po ay naaayos. Mas madali. Dahil ito po ay napapaloob sa isang estruktura para pong naglalagay ka ng haligi at mga kahoy, pero kung saan mo ilalagay, ang dali mo lang ililipat. Isang pamamaraan ng komunikasyon, ng pagsasaayos ng organisasyon, structural yung ating pagkukomunika, pakikipag-usap. Mas madali siya. Merong pangalawa.
Nakaramihan po, maging sa loob ng pamilya, maging sa loob pinagtatrabahoan natin. Pangalawa pong komunikasyon, that will say our own emotional communication. Dito po, maraming sumasablay. Dito po, nagkakahiwalay. Dito po, mas lalong nag-aaway. Halimbawa, maayos na ang kanilang struktura, maayos na nilang pag-usapan ang pagpapalitan ng schedule at gawain. Pero halimbawa, hindi ka lang pinansin ng binati mo, nagalit ka na. Nginitian mo, hindi nagresponde sa ngiti mo, nagalit ka na. Hindi mo na ipahayag ang emosyon mo, nang hindi ka naintindihan, nag-alitan na kayo, nag-away na kayo. Kung kaya ano nangyari, ang isa titiwalag na, ang isa umayaw na, umalis na. Bagamat maayos ang kanilang mismong pagtingin ng pakikipag-usap tungkol sa mga bagay na kailang gawain, marami po ang sumasablay. Pangalaw pa lamang po yon ng komunikasyon, emotional communications, hindi naaayos. Maganda na sana ang plano. Hindi ka lang nangitian, hindi ka lang na good morning, hindi ka lang nabati, nagdamdam ka na. Kaya ang iba umaalis, nagtampo, mababaw. Pangatlo, the spiritual communication. Ano po ang nagbabind sa inyo? Bakit kayo naninilbihan? And for all of us, ito yung ating relasyon sa Diyos. Bakit ako narito nanilbihan? Hindi lamang para sa isang taong hindi ngumiti sa akin. Hindi lamang sa taong hindi nakipag-ayos ng aming schedule na supposed to be ayusin namin ito. Merong pang masigit. Ito yung aking pag-communicate sa kanila na narito ako para sa Diyos. Kung kaya't isang tabi ko muna yan, saka ko na lang ayusin. Mas malalim dahil mananatili ka sa paglilingkod dahil nakaugat ito sa iyong relasyon sa Diyos. Bakit ko po ito na ibabahagi? Dahil maging si San Bernabe at maging si San Pablo at magiging si San Pablo at San Pedro, maraming pagkakataon po iyan na hidwaan sa mga issues. Marami siguro silang alitan, maraming pag-aaway, maraming sigawan, and that's natural. Pero ang malalim sa kanila, meron silang pananagutan at responsibilidad sa kanilang gawain dahil sa kanilang relasyon sa Diyos, kung kaya't mananatili sila sa kanilang ginagawa. Dahil ang kailaliman ng kanilang misyon ay ito na ngayon ang Espiritu ng ating Panginoon Kristo. Aayusin na lang nila sa bandang huli, along the way, aayusin nila ang kanilang relasyon. San Pedro, San Pablo, San Bernabe, kontra kay San Pablo o iba pa. Mas malalim ang kanilang responsibilidad dahil ang Espiritu ng kaloob-looban ng pagsunod nila sa ating Panginoon Kristo ay mas sigit na mahalaga. Maaari nilang maisalang-alang ang kanilang mismong mga kasamahan, pero mas na mapapalalim ang kanilang paggawa ng kanilang misyon dahil nakaugat ito sa relasyon nila sa ating Panginoong Diyos. Ganun po sa atin, mga kapatid. We all deal with our own structures. We deal with communications in terms of our emotions. But we have to go deeper in that we also have the communication in terms of our spiritual life. Mas malalim ito. At ito yung ating pinaguhugutan. Magiging malakas ang aking paglilingkod, narito pa rin ako at matibay dahil hindi ito nakaugat lamang sa aking kaibigan na dinala niya ako dito sa simbahan at hindi lamang nakaugat ito sa aking gagawin dahil kilala ang simbahan ng Quiapo at kaparti ako sa mga naglilingkod, hindi lamang narito tayo dahil sa ating Panginoon Kristo at malalim na malalim itong pinaguhugutan na ito, tayo ay hindi matitibag. Kung kaya nga tayong simbahan sa pamamagitan ng mga haligi nito, ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, mga lahat ng apostoles,
lahat ng mga santo, si San Bernabe na nag-alay ng kanyang buhay, nananatili na huwaran ng simbahan ng matibay na kanilang pananampalataya at ang kanilang matibay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tumayo po tayo. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makabatid ng katotohanan. Sa bawat kahilingan ating itutugon, maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari naway patnubayan ng banal na espiritu sa pagtataguyod ng layunin ng misyon. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga misyonero naway maipahayag si Kristo sa mundo sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod na may kababaang loob na hindi nakabatay sa kanilang kapangyarihan o kabantugan. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga laikong mananampalatayang naway mapukaw ang kalooban sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa para sila ay makipagtulungan sa pagmimisyong gawain ng simbahan. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga Kristiyano naway makaunawa sa kanilang pananagutang palaganapin ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga kabataang lalaki at babae naway magkaroon ng tapang na tumugon sa panawagan ni Kristo at makibahagi sa mga gawain pangmisyon. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ama naming Diyos, kalooban mo nang maipahayag at maitatag ang iyong kaharian sa lahat ng dako sa pamamagitan ni San Barnabas, marapatin mong maging mabunga ang aming pagsisikap na mapalaganap ang iyong kaharian. Niniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming limikha, ang mga alay na gawain mong banal ay iyong pagbabasbas na magpaalab nawa sa ningas ng iyong pag-ibig sa aming lahat, sapagkat ito rin ang nagbunsod kay San Bernabe para ihatid sa mga bansa ang liwanag ng mabuting balita sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan.
Kaming sambayanan mo dito sa digdig ay katibay ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto, tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya na tinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Ganyan din naman nang matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po tayo. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Bernabe at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito mga kapatid sa Jesucristo, ang maawaing kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayo na niya makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at tugon ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang sinumang sa akin nananahan, mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa amay nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit saya rin pag-aalay. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagan para sa mga batang wala pang 1 taon hanggang 7 taong gulang, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa record office sa parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sim Building mula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya.
Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, Martes. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng aming pinagsaluhan sa pagunita sa Apostol San Bernabe ay maganap ng hayagan sa aming buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng cross ang walang malyo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.